Australia has agreed to provide the Philippines with a maritime The security United and States agreed to cooperation intensify package. military engagements following China's serious escalation in the West Philippine Sea. Ang Estados Unidos, katulad ng Australia, ay tinutulungan ngayon ang Pilipinas na nagsasagawa ng magkasamang air at sea patrol sa South China Sea bilang hakbang upang labanan ng China. Ang mas pinaigting na kooperasyong militar ng Washington at Manila ay nagaganap habang tumarami ang tensyon sa Beijing. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala kaibigan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, kami ay malugod na nagpapasalamat na sa pamagitan ng iyong pagsusubscribe at pagkiklik sa notification bell ay makakatulong ito sa ating channel na magpatuloy upang ibigay sa iyo ang mga impormasyon patungkol sa mga nagaganap sa ating mundo at paano natin maihanda ang ating sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat kaibigan at tayo magpatuloy. Ito ay isang makabulang inisyatiba na nagpapatunay ng ating dedikasyon na palakasin ang interoperabilidad ng ating mga pwersang militar. Ito ang sabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang post sa social media site na Twitter noong Martes na nagpapahayag ng pagsasagawa ng joint patrol at unang ginanap kasama ang Estados Unidos sa loob ng 7 taon. Ito rin ay ayon sa balita ng Financial Times. Ang hakbang na ito ay nagaganap habang ang Manila at Beijing ay nasa gitna ng isang lumalalang alitan hinggil sa regular na misyon ng pagsusuplay ng militar ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal, isang buhangin sa South China Sea na inaangkin din ng China. Ang pagsusubok ng Beijing na sagabalin ang mga misyon ng pagsusuplay ay nagdudulot ng babala mula kay President Joe Biden ng Estados Unidos noong nakaraang buwan na anumang atake sa mga eroplano, sasakyang pandagat o armadong puwersa ng Pilipino ay magtatawag ng Mutual Defense Treaty ng Washington sa Pilipinas. Ang joint patrol ay sumusubok sa mga pagsisikap na pinagkasunduan kamakailan lamang ni Biden at ang leader ng China na si Xi Jinping upang tatakin ang relasyon ng US at China at muli magsagawa ng bilateral na komunikasyon sa militar. Ang mga opisyal na depensa ng Estados Unidos at Pilipinas ang pinakamatandang military ally dito sa Asia na pumayag noong Pebrero na muling magsagawa ng joint patrol sa South China Sea na sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga opisyal sa depensa ng Estados Unidos at Pilipinas, ang pinakamatandang military ally nito sa Asia, ay pumayag noong Pebrero na muling magsagawa ng joint patrols sa South China Sea na sinuspindi ng predecessor ni Pangulong Bongbong Marcos na si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Ang unang joint patrol ay nagsimula noong Martes malapit sa isla ng Mavulis, ang pinakahilagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa Pasig Channel na 100 kilometers timog ng Taiwan at tatawid sa kanluran patungo sa South China Sea. Ang kaibahan sa maritime patrols na tinigil ni Pangulong Duterte kasama sa kasalukuyang pangyayari ang mga eroplano. Sinabi ng militar ng Pilipinas na 3 Navy ships at 3 eroplano ang ipinadala nito. At kasama nila ang isang US Navy Littoral Combat Ship at isang maritime patrol at reconnaissance aircraft. Ang paglalakbay ng mga patrol na ito ay nagaganap habang si Marcos ay nagbago ng posisyon ng Manila mula sa pagtugon ng kanyang predecessor sa pagpapalakas ng ugnayan sa China patungo sa pagtatanggol sa interes ng kanyang bansa laban sa tinatawag na panghihimasok ng China. Ang pagtulak na ito ay nagresulta sa isang malupit na pagtaas ng mga joint exercise kasama ang Estados Unidos at mga bagong kasunduan na nagbibigay ng akses sa mga base ng Pilipinas sa malapit na Taiwan na mariing tinututulan ng China. Ang China ay inaangkin ang South China Sea sa halos buong bahagi nito pagkatapos nilagyan ng militar ang ilang isla at atol doon sa nagdaang dekada. Mas pinatindi nito ang paggamit ng kanyang Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat upang magpatrolya sa lugar at sa gabal sa maritime activities na mga kalabang nito sa pag-angkin. Ang Beijing ay nagpapalakas din ng militar maneuvers sa Pasig Channel at iba pang lugar sa paligid ng Taiwan na itinuturing din ito bilang bahagi ng kanyang teritoryo. Ang Chinese military ay paulit-ulit na inaakusahan ang Washington ng pagiging sagabal sa kapayapaan at katiyakan sa rehiyon sa pamagitan ng kanyang militar na presensya at hinahanap na itigil ng US military ang mga patrol sa mga tubig at espasyo malapit sa kanilang baybayin
at iba pang teritoryo na kanilang inaangkin. Ang 7th Fleet ng US Navy na nakabase sa Japan ay nagsabi na ang kanilang mga pwersa ay regular na nag-ooperate kasama mga kalyado at partners sa depensa ng batayang patakaran ng pandaigdigang kaayusan. Sabi ng fleet, iniintay namin ang pagkakataon na makisama sa aming mga kalyadong Pilipino para sa aktibidad na ito ng maritime cooperation. Pangalawang Korinto 12 verse 9. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Mga kaibigan, sapat na ang biyaya ng ating Panginoon Diyos para tayo iligtas. Angkinin natin ang ating mga kahinaan at tayo palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan namin Diyos, salamat Panginoon na sapat na po ang iyong biyaya upang kami Panginoon ay mapalakas sa aming mga kahinaan. Hindi po kami karapat-dapat Panginoon sa inyo pong grasya, ngunit kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal. Salamat Panginoon sa inyo pong pagbibigay sa amin ng proteksyon na wala pong anumang malalakas na armas o anumang mga kagamitan sa lupa ang pwedeng may pagtanggol ang inyong mga anak dito sa Pilipinas, kundi kayo lamang po Panginoon ang may lakas nito. Iligtas po ninyo ang inyong pong mga anak at gabayan ang inyong mga anak sa buong mundo at patuloy po kaming alagaan hanggang sa katapusan ng mundo. Patawarin po kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.